Sa gitna ng usaping charter change o Chacha, target daw paamyandahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga probisyong humaharang umano sa mga gustong mamuhunan sa bansa. Yan ang sanib puwersang tinutukan namin ni Ian Cruz. Economic provisions that are getting in the way with some of the potential investors that we are trying to bring to the Philippines. Yan daw ang tinatarget na amyendahan sa 1987 Constitution na sinimulan ng pag-aralan. Marami raw kasing gustong mamuhunan sa bansa pero dahil sa konstitusyon, The economic provisions do not allow them to or make it non-viable for them. At bagamat hindi nabanggit ang isinusulong ng iba na pagbabago sa bilang o haba ng mga termino at iba pang probisyong politikal, diin ng Pangulo ang isinusulong niya lang ay para sa mga investors at sa mapapala ng Pilipinas dito. The study is really not about the Constitution. It's about what do we need to do, what do we need to change so that these potential investors will in fact come to the Philippines. Binanggit niya ng pasinayaan ang Poblacion Water Treatment Plant ng Maynilad sa Muntinlupa City na kayang maglinis ng tubig mula sa Laguna Lake para sa mga taga Muntinlupa, Parañaque, Las Piñas at Cavite. Sabi ng Pangulo, inaasang mararamdaman ang matinding epekto ng El Nino pagsapit ng unang quarter ng 2024. Sapat naman daw ang supply ng ating tubig pero ibang usapan na kapag umabot ang El Nino pagpasok ng second quarter ng 2024. What we need to do is to prepare a further capacity so that should the El Nino extend to the second quarter of next year, we are still at the very least able to supply potable water. Ang nabanggit ng Pangulo na paghikayat ng mga mamumuhunan kaya niya isinusulungan Chacha. Isa rin sa target niya sa ASEAN-Japan Commemorative Summit, ang kanyang huling biyahe abroad ngayong 2023. Kanina umalis ang Pangulo papuntang Tokyo, Japan. Kabilang sa hikayatin niya ay investors sa renewable energy, tulad daw ng mga wind farm sa Ilocos Norte na inilagay noong gobernador pa siya ng probinsya. I will thus invite ASEC partners, Japan included, to invest in the Philippine renewable energy industry to achieve not only the intentions of ASEC, but also the overall goal of the Paris Agreement. Kaugnay naman ng 2024 national budget, hinihintay pa niya ang BICAM report. Pero maaari raw niya itong pirmahan bago magpasko. Si Vice President Sara Duterte ang caretaker ng gobyerno hanggang sa pagbalik ng Pangulo sa Lunes ng gabi. Wala ang Vice Presidente sa departure ceremony kanina. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.